Yan. So, good day. So, for today's topic ay pag-uusapan natin ang virtual work method applied on trust. So, here is the formula for the virtual work method applied on trust. If we are looking for the displacement on the member, no? So, we have here 1 UL, or 1 UL is the value of the 1 unit load multiplied by the displacement on the truss is just equal to the summation of all S. S is the force member due to real truss. So, marami po yung mga abbreviation dito na ginagamit sa mga libro. Minsan FFL over AE, yung sa iba N naman. So, yung sa mga reviewer kasi usually S ang gamit, no? So, ito, force member due to the real truss, ayan po yung given doon sa mismong truss, no? So, ang palatanda namin dito, kaya letter S siya, yun po yung value ng force member na nako-compute natin nung tayo ay nag-aaral ng statics or strength of materials pa lang. Nung nagko-compute tayo ng mga method of joints, method of sections, no? So, yung yun naman po, force member din yun. Pero in this case, ito naman po ay virtual truss. So, ibig sabihin, kagaya sa beam at saka sa frames, tatanggalin lang natin lahat ng loads, tapos applyin lang natin ng deflection, ng 1 unit load. Kung ano man po yung maging force member pag nag-method of joints or sections tayo, yun na po yung tinutukoy natin na force member dun sa virtual truss. So, yun po yan kasi palatandaan po natin dyan. Yan po yung force member na na-compute galing dun sa unit load. Yun po yung palatandaan natin dyan. Tapos yung L naman po, that is the length of the member. So, let's say member AC, kung ano man po yung length niya, yun po yung L. Then A is the area of the cross-section of the member, while yung E naman po is the modulus of elasticity nung ating member. And usually naman kung steel yan, dahil gawa naman po sa steel yung ating truss, that is 200 gigapascal. So, pero depende pa rin po sa problem kung ano po yung ibibigay na value ng modulus of elasticity na E. So, let's try to solve this problem para mas lalo nating mas maintindihan, no? So, compute the horizontal and vertical displacement at C. So, symbol, this is the displacement at C horizontal. So, yun po yung ibig sabihin niya, no? Nung abbreviation na yan. Ito naman, displacement at C vertical. So, of the given truss shown. So, dito sa given truss ay binigay na yung mga area niya. Tapos, sabi niya dito, use E is equal to 200 gigapascal. So, to compute for this, we have to consider that this problem or this given is what we call the real truss. Okay? So we are required to compute the real truss and the virtual truss. So dito muna tayo sa real truss. So sa real truss, kailangan ay ma-apply natin yung natutunan natin sa statics of rigid bodies na magko-compute tayo dapat ng mga bar force member using the method of joints or pwede rin po yung method of sections. Kaso, itong summation na to, ang ibig sabihin po ng summation na yan, lahat ng force member ng truss, i-compute mo. So, kaya mas gamit dito ang method of joints kasi hindi specific member ang kailangan mong i-compute. Lahat ng member force doon sa truss ay kailangan ma-compute mo. Kaya nga yung sample natin ay 3 member lang kasi para hindi ganun kahaba ang computation. So 3 member lang po yan. We have AC, member BC, and member AB. So kung maalala natin sa pag-compute ng mga bar force member, laging first step ba ang pag-compute ng reactions? Usually kasi sa mga method of joints, method of sections, first is kailangan ma-compute natin yung reactions.
Pero ang sagot po dun sa tanong na yon ay hindi po palagi. Katulad nitong problem na to, ito po ay cantilever truss. So nakahang yung truss member. So hindi na kailangan pong mag-compute ng reactions. Kasi ano ba ang equation na pwede natin gamitin kapag method of joints? 'Di ba? Summation of forces x, summation of forces y. So meaning, meron tayong maximum na 2 unknowns, pwede na tayong mag-joint mismo doon sa point na yon. So parang dito sa point na to, so itong point C, may dalawang unknown na siya, si member AC at saka si member BC. So pagka ginamitan natin ng dalawang equation, so again, ang pwede natin gamitin summation of forces x 0, summation of forces y is 0. So pwede na tayong makakompute ng member ng ating truss. So let's try. Computein na natin, no? Let's try to compute. So using the method of joints, okay, join tayo. Okay, so join at C. So kung mag-join tayo sa C, okay, so kung maalala natin sa ating statics of rigid bodies, ito yung point C. So isulat natin yung mga loads. We have here 50 kilonewton. Tapos we also have here 30 kilonewton. Tapos yung member AC at saka member BC, hindi natin alam kung siya ay tension or compression. Pwede nating i-assume na siya ay tension, no? Pero by inspection, pwede rin naman nating malaman eh. Parang ganito. Meron tayong 50 na pababa. So pwedeng may mag-counteract dyan na pataas, no? Tapos pwede rin naman na ito, dahil meron tayong horizontal force dyan, pwedeng mag-counteract yung AC papunta sa left, no? Pero assume na lang muna natin na tension, no? Ito po ay member AC. Tapos yung sa baba naman po, member BC. Okay? So meron tayo ditong side slope. Ang side slope po natin dito ay yung 3 ay horizontal, then yung 4 ay vertical. So yung kanyang hypotenuse naman po ay 5. Okay? So to compute for the unknowns, mas maganda anong equilibrium equations ang dapat natin gamitin. Pag summation of forces horizontal, merong unknown kay AC at saka kay BC. Pero pag mag-summation of forces vertical tayo, summation of forces Y is equal to 0. Si BC lang ang unknown. So, ang unahin natin yung summation of forces Y is equal to 0 para ma-solve kagad natin si BC. So, this is 50, negative 50. Bakit negative? Kasi assumption positive, upward. So, negative 50 minus BC multiply by the Y vertical component, that is 4/5 is equal to 0. So therefore yung BC natin ay magbibigay yan ng negative value. BC is negative 62.5 kilonewton. And that is compression, no? Kaya siya negative. So in this problem, hayaan na lang muna natin yung negative value. Kasi mamaya pag mag-compute tayo, yung kanyang sign ay nagmamatter, no? Napakahalaga ng sign para sa computation ng formula dito mamaya, no? So tatandaan nyo na lang itong formula na to. 1 unit load multiplied by the displacement is equal to the summation of SULAE. So yun po yung parang palatandaan namin yan dati, no? Okay? So na-compute na yung BC. Ngayon, compute naman natin yung AC. Summation of forces sa X is equal to 0. So, assumption positive yung to the right. So, that is 30 minus BC
times 3 over 5 minus AC is equal to 0. So, ilipat natin yung AC tapos yung BC, gawin natin negative 62.5. So, dito kasi, ang BC natin ay to the left. So, hindi ko pa binago. Kaya yung negative na 62.5, gagamitin din natin. At magiging positive yan. Same rin naman kung i-correct nyo na yung direction. So, magiging papunta na siya sa taas. And pagka nag-summation of forces kayo, magiging positive na rin siya. No? So, ito, yung AC po natin, masasolve natin dito. Ilan po? So, lipat na yan doon. So, 30 plus 62.5. So, yan po ay 92.5 kilonewton. At positive yan kasi siya po ay tension. Okay? So, meron na tayong joint at C. No? So, meron na tayong dalawang na-compute. Isa na lang ang kulang natin para matapos na nating ma-compute lahat. So, meron na tayong joint at C. So, na-compute natin si BC. Okay, mas maganda i-reflect natin dito yung direction niya, no? Kung ito ay tension sa C, sa BC, siya ay papalayo. So, dahil negative ang value, ito pala dapat ay papunta sa taas. So, kung pa-compress siya sa C, pa-compress din siya doon sa point B. Okay? Si AC naman ay tension away. Diba ang, kung maalala natin, pag sinabi nating tension or compression, yung tension, the force is away from the point, no? Kung saan yun yung force. Pagka sinabi naman natin compression, siya po ay towards or papalapit doon sa point. So, dahil ito ay AC at siya ay tension, so away to. So, mula sa point A, away. Okay? Mula sa point C, away. Okay, so ito naman, yung BC compression towards, papalapit. Yung C, papalapit. No? So, isa na lang po ang kulang natin, si member AB. To solve for member AB, mas maganda siguro kung ang gagamitin natin ay mag-joint tayo para ma-solve yan, joint at B. Okay? Ayan, so kung mag-joint tayo at B, so, kailangan na bang mag-compute ng reaction sa tingin nyo? So, this is RB. Wala naman siyang horizontal value, no? Or horizontal displacement. So, meron tayo ditong AB. Assume lang natin na tension. Tapos, si BC. Okay. So, pwede naman na i-correct nyo na yung direction ni BC. Pero ang gagawin ko pa rin dito ay tension. Nasa sa inyo kung i-ano nyo, correct. Pero yung gagawin ko dito is tension pa rin siya. Kahit compression yung na-compute, tension pa rin ang ilalagay ko. Yun nga lang, itong BC na to, gagawin kong negative 62.5. Para consistent lang tayo sa value. No? Okay. So this has a side slope of 3 horizontal, 4 vertical. Therefore, yung kanyang hypotenuse, so yung hypotenuse niyan ay square root ng 3 squared plus 4 squared, which will give us 5. No? So, yan po. At anong equilibrium equations ang kailangan natin para ma-solve si AB? So, mag-summation of forces, vertical po tayo, no? Summation of forces, y is equal to 0. So, ang mangyayari po dyan ay, so, positive AB plus BC. Tapos multiply by, ano po yung vertical distance niya? 4 over 5. Okay. Dahil hindi po natin kinorek yung direction ng BC, ang gagamitin pa rin po nating value dito ay negative 62.5. Okay? So, therefore, the value of AB is now equal to 62.5 multiplied by 4 over 5. So, that will give us 50 kilonewton. Okay? 50 kilonewton. So, that is tension. Okay. So, yan pa na-compute na natin yung BC.
AC, tsaka yung AB. Okay, so tapos na po tayo sa real truss. Na-compute na natin lahat ng bar force member. So kung napakarami ng bar force member, napakarami rin po ng i-compute nyong real member ng ating truss, no? So yung force member ng ating real truss. So dahil tatlo lang yung member natin, tatlo lang yung kailangan nating computein at na-compute na natin lahat. So once na na-compute na po natin yan, so tandaan nyo na lang po itong formula na to, no? Gagamitin natin yan. So once na na-compute na natin yan, pwede na tayong mag-proceed ngayon sa virtual truss. So ano po ba yung tinatanong sa problem? So ang tinatanong sa problem ay horizontal and vertical displacement. Hindi naman natin pwedeng pagsabayin yan na maglagay tayo ng unit load sa horizontal at saka sa vertical. One at a time lang, no? So for example, ang gusto mong computein ay yung horizontal. Okay, so ang gagawin natin, kopyahin ulit natin yung ating truss, kung paano yung given sa truss. Okay, so A, B, and C. So this is 3 meters. And this is 4 meters. So kung meron po tayong horizontal, so hindi ko na ilagay yung area, no? Mamaya na lang natin gagamitin yan. So if that is this is the real truss. Kung yan yung real truss, ito yung virtual. Ito po yung ating virtual truss. Okay, so kung ang pinag-uusapan natin ay horizontal displacement, ang gagawin lang po natin ay maglalagay po tayo ng horizontal unit load doon sa mismong member. So horizontal displacement, ito ay delta CH. So ano yung ina-expect natin na horizontal displacement ng member na to? So dahil may nag-apply na load to the right, tapos may nag-apply na load to the downward, so ibig sabihin, pagka nagkaroon ng displacement to, maaring magkakaroon ng displacement to the right din, no? Pero okay, so let's say nagkaroon ng displacement na may nag-apply na 30 kN load tapos to the right siya. O sige, try nating assume na ang direction ay papunta sa kaliwa. So expect natin, malalaman na naman natin kung tama yung ating unit load na. So itong unit load na to ay 1 kN. At base dito sa direction na to ay assumption lang yan. So in-assume natin na magde-deflect siya to the left. Pwede rin po i-assume nyo na to the right yung ating displacement or yung ating direction. Ang kinaibahan lang, gusto ko lang ipakita sa inyo mamaya na pagka ito yung ginamit natin, magne-negative po yung value. Ibig sabihin, pag nag-negative yung value, mali yung assumed direction. Okay, again itong 1 kN na to, it indicates the assumed direction na rin po ng ating displacement. Ibig sabihin, ina-assume natin na yung displacement nito ay papunta siya sa kaliwa. From original, magdi-display siya papunta sa left. Okay. So mamaya makikita natin pagka ganyan na mali yung assumption natin, magne-negative yan. Okay? So apply na po natin. So from this virtual truss, okay, mag-method of joints na ulit tayo. Okay? Method of joints. Okay, so joint at ano tayo? Joint at C. So kung mag-joint at C tayo, sige nga. So we have here point C.
we have here 1 kilonewton. Tapos we have here AC. Okay, so for the member AC, lahat sa method of joints, assume lang natin na tension. So, tension. Tapos member ng ating BC, assume tension. Tapos we have here 3, we have 4, and we have 5. Okay. So, to solve for member BC, again, parang kagaya dun sa real truss, mas maganda mag-summation of forces muna tayo sa Y para meron tayong ma-compute. Summation of forces Y is equal to 0. So that is BC times 4/5. Okay. Ito nga lang ay negative kasi assumption positive is upward. So negative, tapos may nakita ba tayong force sa member BC? So wala. So this is equal to 0. Therefore, ang member BC po natin ay equal lang sa 0. Okay? How about the summation of forces? Horizontal is equal to 0. So, kung 0 yung BC, so, ang ating horizontal, assumption positive to the right. So, negative 1 minus AC minus BC. Oh, actually, kahit hindi mo na isulat si BC kasi 0 naman siya, no? Pero for computation purposes lang, dahil 3/5, so is equal to 0. So this is equal to 0. So any numbers multiplied by 0 is equal to 0. Therefore, ang AC natin will give us negative 1. Okay, at yung negative 1 na yan, that indicates na ito po ay compression. Okay. So, isang member na lang po ang kulang. So, si member, ano po? Member AB. So, para malaman natin si member AB, ang kailangan naman natin gawin ay mag-join tayo kay B na lang. Joint. Okay. So, joint at B. So, kung mag-join tayo kay B, we have here point B. Ito po yung reaction sa B. Tapos meron tayong AB. Tapos meron tayong BC. Pero 0 naman yung ating BC. So kahit wag na po natin tong i-include. So kung magsa-summation of forces, Y tayo is equal to 0, assumption positive upward. So, meron tayo ditong AB. Okay, plus BC. Nandito ko na sulat AB plus BC. Multiply by, may side slope tayo kay BC na 3 horizontal, 4 vertical, 5 yung hypotenuse. So, that is 4/5 is equal to 0. Pero 0 nga lang yung BC natin. Therefore, we can say that AB is equal to 0. So, ito na po yung sagot para sa horizontal, para sa member ng force AB. So, meaning, ito na po yung ating S. Ito po yung value ng ating SBC. Yan yung value ng ating SAC. Ito yung value ng ating SAB. Diba yung sulae kanina? So ito po yung mga S values. Isa-sum up lang natin sila. Tapos ito naman po yung mga unit load values. U sub BC, U sub AC, U sub AB. Okay? So para ma-compute ang kanyang horizontal displacement, so burahin lang po natin yung part dito. Let's try to tabulate then compute, no? Okay, so for the first part ng ating tabulation, we have here the member. What are the member of the truss? We have BC,
BC, AC, tapos AB. Okay, so yung tatlong member na yan ay meron niyang mga S values in kilonewton. Okay? So, pero kung kilonewton yan, i-convert na po natin into newton para mas madaling mag-compute. I-consistent natin yung ating unit into newton and millimeter. Para mamaya pag nag-compute tayo, mabilis lang. So, ang ating S in newton is negative 62.5. Pagka magiging newton yan, negative 62,500. Multiply nyo lang po ng 1,000 yung mga value. Tapos 92,500. So, while AB is 50,000. Okay. How about the U values in Newton? So, BC is 0. Tapos ito negative 1,000. Tapos ito naman po ay 0. How about the length? Ang length po natin ay para sa BC. Ang BC ay, kung ito ay 3 meters, ito po ay 4 meters. Therefore, ito pong member BC. So, length ng BC is just equal to 3 squared plus 4 squared. So, meaning ang length nito ay magiging 5 meters. So, dahil 5 meters po yan, gawin natin yung length natin is in millimeter. So, ang BC po natin, member BC is 5,000 po yung magiging value. Okay? So, yung ating AC naman po ay 3 meters. So, kapag i-convert natin sa millimeters, 3,000. Tapos, yung ating AB naman ay 4 meters. Convert into millimeters, magiging 4,000. Tapos, for the value of the area in millimeters squared. So ito, madalas nilalagyan ko ng slash na ganyan, no? Kasi para alam ko na ito ay multiply. Pagdating dito sa mga part na to ay divide na siya. Okay? So ilan po yung di-divide natin? Ilan ba yung area ng member BC? Ang area ng member BC ay 250. Area in millimeters squared. So, 250. Tapos, meron tayo ditong member AC, 350. Tapos, member AB is 300. Tapos, yung E naman po natin in Newton per square millimeter ang gamitin natin. Kasi Pascal yan eh, no? Kumbaga, meron tayong value kanina, based sa given kanina, 200 gigapascal. Ang 200 gigapascal po ay equivalent lang yan sa 200,000 megapascal. Eh, ang megapascal po, 1 megapascal ay equivalent lang rin sa 1 newton per square millimeter. Kapag magda-dimensional analysis po tayo. So, meaning, itong 200 gigapascal equal lang rin yan sa 200,000 newton per square millimeter. So, gawin natin dito, lagay lang natin 200,000, no? 200,000. So, move ko lang kasi kailangan natin ng space. Again, this is the area in mm squared. Tapos, E in Newton per square millimeter. Okay. So, yan po yung ating value ng ating mga SUL tapos over AE. So, dito naman po sa last part ay yung ating value ng SULAE. So, multiply divided by itong dalawa, no? So, divide po yan dalawa. Or para hindi kayo malito, divide. So, lahat ng nandito ay divide. Tapos dito ay multiply. Okay. So, dahil 0 na yung BC at saka AB, automatic 0 na tong SULAE dito, 0 na rin dito. Tapos, ang mangyayari, 92,500 times 1,000 times 3,000. Negative yan, no? Tapos, divided by 350
divided by 200,000. So, magiging negative 3964.29. So, yan po yung magiging value. Tapos, ang kailangan lang natin gawin dito ay i-sum up natin ang sulae. Ang magiging sum up natin dito ay equal sa 3,964.29. Yan yung sinasabi ko kanina na pagka mali yung assumption natin, yung negative value will indicates na mali yung assumption natin. Kaya kung ito ginawa nyo siyang to the right, mangyayari po dito, magiging positive yan. Try to recompute. Magiging positive 1 to, tapos magiging positive ang value dyan. So, negative sign indicates lang na mali yung assumption natin. So, again, based dun sa formula kanina, yung nandito sa board, saan nga equal to? 1 unit load multiply by the displacement. Ano bang displacement yung pinag-usapan? Displacement sa C, horizontal. So, para ma-solve po yung displacement sa C, horizontal, ang kailangan nating value, ilan ba yung 1 unit load natin? This 1 unit load is 1 kilonewton. Okay, ang 1 kilonewton, ito po yun, yung unit load natin na 1 kilonewton. So, depende kasi sa unit yan, hindi natin pwedeng specific na 1 talaga siya. Kasi, paano kung pounds ang unit? O kilopounds. So, ito po, 1 kilonewton po, since ang mga unit dito ay mga kilonewton. So, ang gagawin natin, para ma-solve natin yung deflection sa C, horizontal, i-divide lang po natin yan into, since ang unit nito, so parang mangyayari dito ay 1,000 Newton. No? So, parang mangyayari dito, 1,000 Newton. Ano ba ang unit nung sulain natin? So, kung mapapansin nyo, Newton. So, try po nating check yung kanyang dimensional analysis. So, Newton times millimeter. Ayan yung SUL. Tapos yung AE is millimeter squared, Newton per square millimeter. So, cancel po yan. Tapos, cancel yung Newton. Ang matitirang unit ay Newton millimeter. So, yung value po na to ay Newton millimeter. So, para maging millimeter ang unit, i-divide natin sa 1,000 Newton. So, ang ating deflection sa CH po ay magiging negative 3.96 millimeters. So, ito na po yung sagot. And the direction of that displacement ay hindi papunta dito sa inassume natin na to the left. So, dapat po yan ay to the right direction. So, ito po yung kanyang direction. Okay? So, the answer for that problem is negative 3.96 millimeter. Yung atin pong displacement at C, horizontal. Okay? So, now, how about the value of the vertical displacement naman po sa C? So, itong horizontal ay magiging vertical. So, sulat natin. So, pagka gano'n naman po, papalitan naman po natin ito ng 1 unit load na vertical. So, bago tayo maglagay ng direction, ano sa tingin nyo yung magiging displacement ng point C? So, ito pala magdi-displace ito ng 3.96. So, kumbaga, kung may 3.96 dito, magdi-displace siya ng 3.96 papunta sa right. So, ito naman, assume na natin na tama yung direction. Alam naman natin na magiging pababa siya since ang nag-apply na load ay pababa. So, yung kanina, yung horizontal displacement ay to the right. So, dapat, in-assume na natin kanina na to the right. Pero pinakita ko lang na pagka nag-negative yung value, ibig sabihin, mali yung assumption natin. So, dito, apply tayo ng 1 kilonewton to the downward. Tapos, ito po ay vertical displacement. Or that is at C. Or that is displacement C
vertical. O, yung iba, ang gamit nila C sub Y or CY, no? Pero ang gamit ko dito is CV or vertical. Okay, so apply ulit tayo ng method of joints. So kung magme-method of joints tayo dito, so kagaya ng sinabi ko, one at a time lang, no? Kung ang so-solve nyo ay horizontal displacement lang. Kung vertical displacement lang. So dito, joint at C, so maglagay tayo ng 1 kN load doon sa ating joint sa C. Sige nga po. So kung meron tayong 1 kN load, so negative BC multiply by 4/5. Okay, tapos minus 1. Edit na lang po natin to is equal to 0. So ang mangyayari po dyan, ilan po yung magiging value ng BC natin? So that is 1 multiply by 5/4, 1.25, no? 1.25 kilonewton. So yan na po yung value ng ating BC. So ibig sabihin ay, it should be negative value. And that negative value indicates na yan po ay compression. How about the summation of forces X naman po? So that is, wala na yung 1 dito, negative 1, kasi kanina horizontal yan. So negative AC, tama? Minus BC times 3/5. Pero saan ba equal yung BC? Equal po yung BC natin sa negative 1.25. So hindi natin kinorek yung directions. So magiging negative, magiging positive po yan. So the value of AC is 1.25 times 3/5. So ang lalabas pong value ay 0.75 kilonewton. At yung 0.75 po na yan ay tension. Okay? So 0.75 kilonewton po. Kasi yan na yung... So hindi natin kinorek yung ating direction. Downward pa rin siya. Pero kung kinorek natin yan, mag-upward yan. So magiging positive lang rin. Ganun lang rin ang mangyayari. Negative times negative becomes positive. How about the joint at B? So sa joint at B, summation of forces Y po tayo gamit itong figure na to. So AB, vertical, tama? Tapos plus BC, pero in this case ang BC natin hindi equal sa 0. That is negative 1.25. So yung BC, palitan po natin yung BC ng negative 1.25. Ito po ay magiging negative 1.25. Okay? So kung yan po ay negative 1.25, so negative 1.25 times 4/5 becomes negative 1. Negative 1, unit po is kilonewton. Okay? So yung negative value pa rin po ay ilalagay natin since siya ay magiging positive na to. Kasi negative 1.25, ilipat po natin sa kabila, magiging positive 1. Okay? So check lang po natin yung mga values. So negative 1.25 times 4/5 is positive 1 kilonewton. And this is tension. Okay? So, ito naman pong BC is negative 1.25 tapos 0.75 yung ating AC. Okay, so since okay na tong mga to, magta-tabulate po na po ulit tayo, no? Para ma-compute naman yung deflection doon sa vertical ng point C. Okay, so same value, ang mapapalitan lang po sa lahat ng yan ay yung U. Okay, bakit ano po yung magiging value ng U? Kasi itong value ng U dito kanina ay pang horizontal displacement. So meaning mababago na rin po yung sulae at yung kanyang vertical displacement. At ito magiging, imbis na horizontal yan, magiging vertical na po. Okay, so what is BC?
negative 1.25. Kung gagawin natin siyang Newton para magiging consistent, negative 1,250. How about yung AC? 0.75 times natin sa 1,000, that becomes 750. While yung ating AB naman po, 1 kN magiging 1,000 po yung value niyan. Then, try to compute, negative becomes positive. So, 62,500, 1,250 times 5,000 over 250 over 200,000. So, that becomes 7,812.5. Tapos, yung atin naman pong 92,500 times 750 times 3,000 over 350 over 200,000 becomes 2,973.21. 2,973. Then next, 50,000 times 1,000 times 4,000 over 300 over 200,000. So that is 333,000. I'm sorry, 333.33. Okay? Then you sum up all. So 7,812.5 plus 2,973.21 plus 3,333.33. So that will give us 119.04. Okay? So from that, divide po natin siya ng 1,000. So ang magiging value nito ay 14.12 millimeters. So ito na po yung sagot para sa vertical displacement. So nasolve na natin yung horizontal displacement, and in this case naman po yung kanyang vertical displacement. So yun lang po for today's video. Sana ay may natutunan kayo sa pag-compute ng ating displacement ng ating truss using the virtual work method. So yun lang po. Thank you and hope to see you on the next video.